Ito na nga po pala ang update sa mga aso sa pulong ni Don Silverio at sa pulong Malaking Mga Mare. Kaya naman tara't samahan nyo nga kami ni na Oranggi at ni Buyok na pakainin nga sila. Hi guys, another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay pakakainin na naman namin ang mga aso sa pulong Malaki at sa pulong ni Don Silverio. Isinama nga ulit namin tong si Oranggi, Mga Mare at Pare para masanay nga siya na nakikita nga niya yung mga dati niyang kasamahan dito sa pulo. Nakatambay nga kami dito ni Oranggi at ni Buyok dito sa bahay na aming ipinapagawa mga Mare, dahil dito nga po nagluluto si Buyok ng kanin na ipapakain nga po namin sa mga aso. Nung time na papalaot na nga po kami mga Mare at Pare, lalagyan na sana ng tali itong si Oranggi, kaso nga lang nagpapapansin na naman mga Mare at Pare at ayaw nga niya magpahuli. Nakakaramdam na naman siguro ito na isasama nga po namin siya doon sa pulo sa dati nga po niyang tirahan. Kagaya nga po ng dati mga Mare at Pare, dito nga po ako pinag-aantay ni Buyok sa may pritil dahil mas madali nga po akong makasakay dito. Nakasakay na nga rin pala si Oranggi doon sa bangka naming Talim Islander mga Mare, at medyo may hangin nga ngayong araw dahil pahapon na nga po ito. Kaso pagduong nga po nitong aming bangka dito sa may pritil at pagkasakay ko nga mga Mare ay bigla namang tumalontong si Oranggi dito sa may pritil. Hindi nga po siya napansin ni Buyok mga Mare, kaya naman ayan at binalikan nga po namin dahil nakakaawat, parang iiyak na. Matalino talaga itong si Oranggi at alam na alam nga niya kung saan aapak para makasakay nga dito sa aming bangka. Unti-unti na nga po siyang nasasanay sa pagsakay sa bangka mga Mare at hindi na nga po siya nalulula, hindi kagaya ng dati. Dati kasi mga Mare, nung panahon na nasa pulong Malaki pa nga lang siya, kapag isinasakay nga po siya sa lunday ni Buyok, tumatalon nga po siya sa tubig. Sanay na nga rin siyang magtutulay dito sa aming bangka mga Mare, at medyo kinakabahan nga ako at baka mamaya ay mahulog. Halatang halata mo nga ang saya ni Oranggi kapag nakasakay nga po siya sa bangka namin, dahil alam na nga niya na pupunta nga po kami doon sa mga dati niyang kasamahan at sa dati nga po niyang tirahan. Yes mga Mare, sa mga bago pa nga lang po nakapanood sa aming vlog, si Oranggi nga po pala mga Mare nakuha lang namin dito sa may pulo at inalagaan. Sa lahat po kasi ng mga aso dito sa pulo mga Mare at Pare, siya lamang po ang pinakamaamo at siya lamang po ang nagpapahawak sa aking Buyok. Dito nga po ang una naming destinasyon sa pulo ni Don Silverio mga Mare at Pare, dahil hindi nga po namin sila napakain nung nakaraang araw. Nakabantay na nga po agad sa amin itong si Blacky mga Mare, at medyo napaawa nga ako dahil medyo lumiit nga po siya, hindi kagaya ng dati na bang taba at bang laki nga po niya. Medyo naging mailap na nga rin po itong si Blacky sa amin mga Mare, at nagtataka nga po kami ni Buyok kung bakit. Ngayon nga lang po namin napatunayan na kaya pala naging mailap itong si Blacky, gawa po nitong isang asong kulay itim. Napakatapang po pala nitong asong kulay itim, at kapag nga po pinapakain sila ni Buyok lahat nga po inaaway niya at wala nga pong makalapit sa pagkain. Nakakatuwa nga po itong si Oranggi mga Mare at Pare, hindi nga po siya ganun ka-hyper dito sa pulo ni Don Silverio, hindi katulad doon sa pulong Malaki dahil hindi naman po siya dito nakatira dati. Pinapanood nga lang po niya itong mga aso na pinapakain ni Buyok at napakabihib nga lang po niya. Hindi nga po makakain yung ibang aso dahil takot nga po doon sa kulay itim, kaya naman ang ginagawa na nga lang ni Buyok pinapakain na nga lang po dito sa may timba. Tapos kumuha na nga rin po siya ng patpat na pangtaboy doon sa mga asong nangaaway mga Mare, dahil nakakaawa talaga yung mga aso. Kahit nga po itong si Blacky na bang laki ay takot na takot nga po doon sa isang aso na kulay itim mga Mare, kaya ayan at pinakain na nga rin po ni Buyok dito sa may timba. Grabe mga Mare, nakakaawa talaga, lalo na nga yung isang aso at sugatan talaga yung mukha niya dahil kinagat nga nitong isang asong kulay itim. Kaya naman napagdesisyonan na nga po namin ni Buyok na dalhin itong si Blacky doon sa kabilang pulo, dahil sabi nga po ni Buyok hindi nga daw pwede magsama yung dalawang lalaki dito. Kaso pagkaatras nga po ng bangka namin ni Buyok mga Mare, hindi nga po niya napansin nakasama nga rin po itong isang kulay brown. Pagkarating nga po namin dito sa malaking puloy, nagkakaipon-ipon na pala yung mga aso dito sa may batuhan. Nagulat nga po ako mga Mare at Pare, bandami na nga po agad aso nag-aantay kay Buyok, dahil siguro hindi nga po ako napagsasama sa pagpapakain niya nung mga nakakaraang araw. Yes mga Mare, pinapakain nga po ni Buyok ang mga aso dito sa pulo araw-araw, kahit na nga po hindi ako kasama at walang video. Ganyan po niya kamahal ang mga aso dito mga Mare, at sabi po niya kapag ka daw po nalaktawan ng pakain mamamayat nga daw po sila. Pero minsan po talaga mga Mare, may araw na hindi po niya napapakain ng mga aso dahil syempre busy nga po at may ginagawa nga po simula nga po nung pinagawa ang aming bahay. Kung makikita nyo lang talaga itong si Oranggi mga Mare, kapag ka pumupunta po kami dito sa may pulo, talaga namang napaka-hyper po niya at walang tigil katatakbo. Lalagyan nga po sana siya ng tali ni Buyok, kaso nga lang hindi talaga siya mahuli-huli at tatakbo-takbo nga po, pero mabuti na lang talaga at hindi nga po siya tumalon doon sa baba. Grabe nga po itong mga aso dito sa pulong Malaki mga Mare, at talaga namang lumusong pa sa tubig at pumupunta nga po dito sa bangkat, siguro yung mga gutom na nga. Kaya naman sabi ko nga dito sa aking Buyok mga Mare at Pare, tigilan na nga paghuli kay Oranggi at pakainin na nga po niya yung mga aso dahil hindi na nga po sila makaantay at talaga namang tatahol-tahol na. Sa ibabaw ng batuhan na nga lang po niya inilagay yung mga pagkain mga Mare, at okay lang naman po yun dahil malinis naman po itong mga bato.
bato. Kaso nga lang mga mare, medyo naparami nga yung buhos niya ng pagkain doon sa isang malaking bato mga mare, at meron palang isang aso na napakatapang dito. Halos wala nga makalapit na ibang aso doon sa pagkain niya mga mare, at talaga namang sinusunggaban at inaaway nga po niya. Kaya nga mga mare at pare, medyo natatakot nga po ako sa sitwasyon ni Buyo kapag ka nagpapakain nga po siya ng mga aso at baka mamaya ay makagat. Pagkalagay nga po niya ng pagkain, agad ko na nga rin po siyang pinabalik dito sa bangka dahil nag-aaway-away nga po ang mga aso at baka akalain aso nga po si Buyok at baka mamaya masakmal. Naawa nga po kami sa ibang aso na hindi makakain, kaya naman ayan, at sabi nga po ni Buyok kukunin nga daw po niya yung ibang pagkain at ilalagay sa ibang batuhan. Kaso nga lang nung lumapit nga po siya dun sa aso akmang kakagatin nga po siya, kaya ayan, at hindi na nga po niya itinuloy. Grabe mga mare, sakripisyo talaga yung mga nag-aalaga ng aso, lalo na nga't ganito karami yan Kakibat nga nito ang disgrasya at pwede kang makagat ng mga aso, pero mabuti na lang talaga mga mare, at grabe nga yung dedikasyon ng aking Buyo. Grabe nga po yung pagmamahal niya dito sa mga aso sa pulo mga mare, at nandito lang din naman po ako para suportahan siya. Napakarami nga po niyang plano sa mga aso dito sa pulo, kaso nga lang hindi nga po niya magawa dahil syempre kulang na kulang nga po kami sa mga gamit at sa budget. Nakakaiyak po talaga yung mga aso dito sa pulo once na papaalis na nga po kami, at grabe nga po yung titig nila sa amin. Para nga pong gusto na nilang sumama sa amin kagaya ni Oranggi, kaso nga lang hindi po talaga pwede dahil napagkakarami nga po nila at wala po kaming popwestuhan. Kaya naman mga mare at pare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga po itong video na to, ay malaking tulong na nga po kung isi-share nyo ito at ipapalo nyo po itong aming page.